Kaugnay pa rin sa status sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, makakaparayan po natin Senadora Risa Ontiveros. Magandang umaga, Senadora. Magandang umaga po, Igan, at sa lahat po ng ating mga tagapakinig. Sino po ang may huling desisyon kung matutuloy ba ang impeachment trial ni VP Sara o hindi? Well, I would say po, ang konstitusyon ay may una at huling desisyon. Kasi ang linaw na sinestate sa konstitusyon natin na yung Senado, quote, shall forthwith proceed sa isang impeachment trial. Hindi po kapag ready na o kapag convenient, kundi yun na nga po, shall forthwith proceed. At wag sana naman nating baliwalain yan. Ano po. Nakakabahala po itong paulit-ulit na antala at proseso ng impeachment trial. Buwan na ang binibilang natin. Kaya sana yun po yung huling delay. Ano po, kasi sobrang yung paghihintay ng taong bayan. Opo. Bagamat sumasang-ayon ako na, of course, kailangan ng mga importanteng legislation sa 19th Congress tulad ng anti-POGO bill na in-interpellate namin ni Chair Sherwin kahapon, hindi naman namin pwedeng ipostpone yung constitutional obligations namin ng mas matagal pa. Utang namin yan, Igan, sa Filipino people mag-convene bilang impeachment court at simulan yung proceedings at the soonest possible time. Ano pa man ang akusasyon laban kay VP Sara, karapatan ng taong bayan na malaman at mahimay ang mga ito sa pamamagitan ng isang transparent na impeachment trial. Kung malinaw po ang saligang batas, bakit to iba-ibang interpretasyon sa Senado? Well, alam mo naman kami sa Senado, deliberative body nga. So talagang heart and soul ng trabaho namin yung debate. Pero 'di ba, may ilang bagay na kumbaga parang Biblia namin sa aming trabaho at isa na po doon or ang pinaka doon ay ang konstitusyon. Kahit gusto po namin tignan yung binanggit kahapon ni Majority Leader, ni Minority Leader Coco Pimentel, pati ni Senate President, yung US practice at President. Kahit po doon at yun ang pinagbasihan natin sa ating rules on impeachment proceedings. Kahit doon sa US, matagal na ngang practice. Hello, lampas 200 taon na yung pagtawid ng impeachment proceedings mula sa isang Congress patungo sa susunod. Sa US, hindi rin tinitigil ang impeachment proceedings tuwing may recess. Pinakasikat na halimbawa ay yung impeachment trial ni dating US President Bill Clinton, kung saan, alam nyo, ipinresenta ang impeachment ni Clinton sa US Senate matapos ang sine die adjournment ng 15th Congress nila. Yung 105th Congress nila, yung mismong impeachment trial ni Clinton, hindi itinapon at iginanap sa kasunod na 106th Congress. Uwi tayo dito sa Pilipinas. Malinaw din na hindi dapat maging hadlang sa pagsasagawa ng impeachment trial yung pagtawid sa 20th Congress mula sa 19th Congress natin ngayon. Mali po na argumento yung nagtapos sa 19th Congress lahat ng trabaho ng Senado kasamang impeachment. Opo, mali po yun. Kasi, bagamat may general rule na lahat ng unfinished business sa Senado ay mateterminate sa katapusan ng bawat kongreso. Yang rule na yan, nag-a-apply lamang po sa mga trabahong kaugnay ng exercise of our legislative functions. Hindi po kasama ang impeachment dyan. Sinabi din yan ng Korte Suprema Impeachment is a non-legislative function of the Senate. At yung non-legislative functions ng Senado, hindi apektado ng shift sa pagitan ng dalawang kongreso. Opo. Even may at least dalawang SC decisions na specifically sinabi po iyon. Yes. Senadora, may sinabi po si Congresswoman-elect Laila De Lima na parang nalalabag na ho ang konstitusyon sa ilang beses ng pagpapaliban ng impeachment proceedings. Sang-ayon ba kayo doon? In principle, na-appreciate ko at sumasang-ayon ako na ang una at huling arbiter sa ganitong mga usapin at ganitong mga debate ay ang konstitusyon. Salamat kay Rep-elect
Laila, sinight niya yun. Yan din po yung sinight ko kahapon nung aming pinagdebatihan sa session ng Senado. Itong usapin ng pwede bang mag-crossover or tumawid mula sa ngayong 19th Congress papuntang 20th Congress ang isang impeachment trial dahil malinaw sa ating konstitusyon, sa mga ruling ng ating Korte Suprema at kahit pa kung gusto tumingin sa practice at precedent sa US na binanggit pare-pareho ng majority leader, minority leader at Senate President kahapon, malinaw na may continuity ang impeachment proceedings sa pagitan ng mga Kongreso. Senator Ontiveros, sa June 11, pag nabasa na ho yung articles of impeachment, automatic ho ba impeachment court na ho ang Senado? Well, yan din ang pinagdebatihan kahapon, di ba, Igan? Si Minority Leader Coco Pimentel at si Senate President, magkaiba po ang pananaw nila doon. Sa amin sa minority sa Senado, palinaw ng palinaw na once mag-oath, once magpresenta ang House Panel of Prosecutors ng kanilang mga ebidensya at kanilang articles of impeachment sa amin sa Senado, korte na kami. At ito po ay pagpapatuloy na sa impeachment trial. Opo. Maraming salamat, Senadora Risa Ontiveros. Ingat po. Ingat din po. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.